Isang alkalde sa Pangasinan ang iniuugnay ni Senator Jinggoy Estrada kay Banban Mayor Alice Guo. Ito umano ang nagpapatakbo sa ni-raid na pogo sa Banban, Tarlac. Magbabalita si Ria Fernandez. May malakas daw na ebidensya si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na nag-uugnay kay Banban Mayor Alice Guo sa operasyon ng pogo sa kanyang nasasakupan. I just received a very reliable information that her partner is a public official. So, sabi ng mayor ng isang maliit na bayan sa Pangasinan. And according to my bubuit, siya yung nagpapatakbo ng POG operations ng owned by allegedly kay Mayor Alice Guo doon mismo sa Bamban. Pero tumanggi ang senador na pangalanan ng sinasabing alkaldeng karelasyon umano ni Guo. Maliban na lang daw kung tanungin siya ng DILG. Nanindigan naman ang kampo ni Mayor Guo na wala siyang kinalaman sa operasyon ng pogo sa Bamban. Hindi raw ito sakop ng kanyang otoridad. Hindi niya authority yun hindi niya jurisdiction yun. PAGCOR ang nandun para mag-supervise niyan. Kung merong trigger, may magsabi sa kanya na may illegal activities doon, then that's the time magpapaimbestiga siya. Sa kabila ng mga kontrobersyang kinasasangkutan ng mga pogo sa bansa, hindi raw pabor si Estrada sa total ban ng mga ito. That generates jobs, di ba? Siyempre dati akong chairman ng labor, siyempre proprotekta natin yung mga Pilipino, no? Kailangan natin bigyan nga ng trabaho. In fact, meron din mga nire-remit ng mga taxes naman yung mga legal na pogo. Yung mga illegal, yun siguro hindi nagbabayad ng mga buwis yun. Kaya for me, kailangan sigurong alisin na yung mga yan. May inihain ng panukala si Senator Win Gatchalian para sa pogo ban. Isa pang isinusulong sa Senado ang paghigpit naman sa proseso ng delayed birth registration. Naghain na si Estrada ng Senate Bill No. 2703 kaugnay nito. Kasi yung existing law tungkol doon sa delayed registration, obsolete na 1930 pa. November 26, 1930. So, obsolete na yung mga provisions doon sa delayed registration of birth act. So marami tayong binago o inamendahan doon sa existing laws. Matatanda ang na-question din ang discrepancies sa delayed birth registration ni Mayor Guo. Sa panukala ni Estrada, makukulong ng hanggang 12 taon at pagmumultahin ng hanggang 250,000 pesos ang mga magbibigay ng peking impormasyon. Hindi rin ligtas sa parusa mga kawani ng gobyerno na mapatutunayang lumabag. Para dapat matigil na itong mga sindikatong to. And I hope this can be a deterrent. Para sa 1PH, Ria Fernandez, News 5.